kamay. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti, Pagkat ika'y mabuti. ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig. naging nananatili. Sa part na to, Nananatili. purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti, Pagkat ika'y mabuti. ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig. naging nananatili. Come on, church! Nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapo sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapo sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Haawit sa sayaw, papalakpak, sisigaw, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Haawit sa sayaw, papalakpak, sisigaw, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. For the last time. Sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapo sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Sige po, we can clap our hands. Laging ano po, the best para sa Lord ang pag-awit, pagpalakpak at pagsayaw. For the last time. Haawit sa sayaw. Sisigaw, dadakilain, nagumapo sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Haawit sa sayaw. Luwalhatiin, Papalakpak, sisigaw. dadakilain, Nagumapaw sa piling ko. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Panginoon. Para po dun sa next song natin, I am encouraging everyone po na kindly close our eyes. Ano po, sabi ko dun sa kanta, kahit ano mong pinagdaanan, ano man yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, kapatid, lagi natin kayang umawit sa Panginoon. Ano, amen po, laging the best para sa Panginoon. Over the mountains and sea, river runs to love me. I will open up my heart and let He'll set me free. happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, and I will always sing of when you're looking down.
set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Come on, church, let's sing. I could sing of your love forever. Mga kabataan, I encourage you. You can raise your hands. Sa mga youth natin dyan, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. And when the world is in the light, they will dance with joy like we're dancing now. Oh, feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world is in the light, they will dance with joy like we're dancing now. And I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. 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 And I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. Let's close our eyes. Aawitin ang iyong pag-ibig. Aawitin ang iyong pag-ibig. Aawitin ang iyong pag-ibig. Aawitin ang iyong pag-ibig. Habang tumutugtog po ang ating musicians, let's continue to sing the song. Siguro po yung may mga kamag-anak or kapamilya, pwede po natin silang hawakan. Ano po, samahan natin, magkasama yung kakantahan, tawitan ng Panginoon. Sige po, you can grab their hands. Aawitin ang iyong pag-ibig. Aawitin ang iyong pag-ibig. Aawitin ang iyong pag-ibig. Aawitin ang iyong pag-ibig.
bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong sanlibuong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin isang talay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka. Sige po, we can raise our hands. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong diin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang sa libong buhay. Come on, church, let's make this a personal prayer sa Panginoon. Ako, napakaganda ng song, mga kapatid. Isang tagay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong diin, gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong diin, kalakip ng awitin. Sabi dun sa awit, gaya ng dagat na hindi napapagod. Ano po, ganun din tayo, mga kapatid. Kahit sobrang hirap, sobrang bigat, still tayo ay nakatayo. Ano po, ang ating buhay ay patunay at patotoo na ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay napakabuti. Kaya bilang sukli po sa Panginoon, hindi dapat tayo mapagod. Ano po? Mapagod sumamba, mapagod magpuri, anuman po yung sitwasyon, anuman po yung kalagayan ng ating buhay ngayong umaga. Sige po, hinihikayat ko po ang lahat. Siguro maring pumikit po tayo and we can bow down our hands. Let's remember all those amazing things na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mahal sa buhay, sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga trabaho, sa ating mga business. Ano po? Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na
Patuloy po natin itaas sa ating mga kamay. Bilang isang gesture ng pagsamba, ngayon po ay panahon, araw ng ating pong pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Taas natin ang ating mga kamay, kasama ang ating mga puso. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumahin. Wagas na pasantay iyong tingin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Hallelujah. Sino ka ho dito yung lumaki sa tabi ng dagat? Kami ay lumaki sa tabi ng dagat. Meron din kaming resort nung way back many years ago. Kaya kitang-kita ko yung talbukan ng dagat. Hindi ko pa nakita na yung alon ay tumigil. Tuloy-tuloy siya. Ganun din yung sinasabi ng awit na ito. Yung pag-ibig ng Diyos ay ganun din, hindi tumitigil. Amen. Bagaman tayo ay napapagod, ikaw ay pagod na hirap ka na sa kalagayan mo, kung titingnan nga ng katabi mo, parang wala kang problema, pero pinipilit mo lamang ang sarili mo na lumaban. Pero maganda yung paalala ng Matthew chapter 11 verses 20 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal. Ang Diyos ay hindi napapagal, pero tayo ay napapagod. Kaya tayo sa Kanya lumapit. Amen po. Amen. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Pinaalala mo sa amin na kami ng mga maraming mga pagkakamali sa buhay. Marami kami nagagawang kasalanan. Pinaalala mo sa amin na kami ay walang saysay sa iyong harapan. Pero kami po ay may karapatan na lumapit sa iyo. By way of your word, your scripture, pinapaalala mo sa amin, Panginoon, meron kaming relasyon sa iyo. Kaya kami po ilalapit sa iyo, Panginoon. Gaano man kahirap, gaano man ka-challenging ang amin pong mga pinagdadaan ng sitwasyon, we will continually to love you, to serve you. Bagaman ang tingin sa amin ng mundo'y palpak o kami ay sablay, Panginoon. We don't care. We don't care, Lord. Lalapit pa rin kami sa iyo. Lalapit ka pa rin kami sa iyo because of your grace, Lord. Yung iyo pong unmerited favor ay amin pong ini-embrace, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat sa amin as we hear your word. Lord, we alam po namin, sinamba ka namin ngayong umaga. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon at iyo pong kamayan, iyo pong kumustahin yung katabi bago ko maupo. At least 2 tao, sabihin mo, good morning, kapatid. Good morning. Good morning. Salamat sa ating worship team. Salamat sa magandang awit ngayong umaga. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay araw po ng February. Sabi nila ay araw ng mga puso o buwan ng mga puso. Pero sa atin po, araw-araw ay araw ng mga puso. Amen po. So, ngayon pong araw ay may magandang gagawin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen po. Amen. Habang inaayos ni Kuya Claude ang atin pong PowerPoint, naalala ko ang San Francisco, napakasarap. Pero you wouldn't believe, sobrang lamig sa lugar na yun. Hindi ka pwede dong naka-t-shirt lamang. Dapat ay patong-patong ang iyong dahil napakalamig.
ang buhay natin ay malamig din. Amen. Nung isang araw, ay di kayo wala nag-aircon, wala nag-electric fan sa lamig. At ngayon medyo uminit na. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng ating taglamig. Pinaiinit niya ang atin pong mga sitwasyon ng buhay. Amen po. Katulad po ng good morning, Lord of Harvest, sa inyo po na naririyan sa kabilang screen, to wherever you are. Ito po linyong lingkod si Pastor Chris. Magandang umaga po. At sa inyo pong lahat na narito sa atin pong church, magandang umaga po. Ngayon po ay February 1 at atin pong basahin. Kanina po ay binasa na ang atin pong scripture at ito po ang ating scripture. Joshua chapter 3 verses 1 to 6. To those who weren't around, ito pong early January ay 2 linggo na ito po ang ating message about Joshua chapter 3 verses 1 to 6. So, babasahin po natin. Magang-maga pa'y gumising na si Josue o si Joshua at ang buong Israel. Umalis siya sa Sitim patungong Ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita niyong dala ng mga paring Levita ang kabanang tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod kayo doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kabanang tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 metro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhatin ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At yun nga ang ginawa nila. Purihin po ang salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ito po ay patatlong Sunday na akin pong patatlo ngayong Sunday na ito. At akin pong para magkaroon ng continuity yun pong ating pinag-uusapan. Ito po ang ating deklarasyon. Ito yung deklarasyon ko. I hope ito rin ang deklarasyon mo that 2026, I will be crossing my Jordan and will be taking what is mine. Ito po yung pinag-usapan natin na ang kaaway na si Satanas, inaagaw lahat ng atin pong mga blessing, lahat po ng yung legacy ng Lord na yung ipinamamana sa atin, yung treasure niya, talagang inaagaw ng kaaway. Coming from Genesis chapter 12 verses 1 to 3, nangako ang Lord kay Abraham at ang sabi niya, ibibless niya si Abraham, iwanan lamang yung bayan ng kanyang tatay. Pero, ayun. Pero ito nga po, dahil tayo po ay inangkin natin ang salita ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tayo rin ay bahagi ng pangako ng Diyos kay Abraham kasi by way of accepting Jesus as our Lord and Savior. So, atin po ang salita ng Diyos, pinangahawakan natin yan. At ang deklarasyon na ito ay atin din. Ano yung Jordan? Ang Jordan ay yung may malalim na tubig na walang makakaliban doon. Pero ang Diyos ay gumawa ng himala. Nakaliban sila sa kabilang pampang upang sakupin ang kanila pong lupang pangako. Nandoon yung Jericho. Kaya tayo pong lahat kailangan bago mo marating bago mo ma-achieve yung iyong pangarap, yung mga minimiti mo sa buhay, kailangan mo munang libanin yung mga ilog ng buhay mo. Kailangan mo munang wasakin ang mga Jericho ng buhay mo. Hindi basta inaabot ang mga blessing. Can I hear amen? Can I hear amen? So, 2026, I will be crossing my Jordan and will be taking what is mine. So, ito po yung atin pong PowerPoint skin. Taking what is mine, crossing my Jordan. Pero may tanong ako, why Jordan crossing is a challenge?
yung pagliban doon sa ilog sa panahon ni Joshua ay talagang imposible. Challenging. Pero ang mga Israelita ay humawak, pinanghawakan nila yung sinabi ng Diyos through Joshua. Pinanghawakan. Lumakas ang kanyang loob. Kaya, subalit, may challenge nga po eh. Ito po yung real talk natin mga kapatid. Ito po. Taking what is mine, why Jordan crossing is impossible. I-assess mo yung buhay mo ngayon. Ikaw na nakikinig ng salita na ito. Tingnan mo yung buhay mo. Magkaroon ka ng assessment o yung tinatawag na pagtatasa o paglalagom. Tingnan mo yung sarili mo. Maganda ga ang nangyayari sa buhay mo? Amen. Masaya ga ang pamilya mo? Yo, medyo ko na. Kumusta naman ang trabaho mo? Satisfied ka? Kumusta ang pag-aaral mo? Kumusta ang relationship mo? Whether ito po ay girlfriend, boyfriend, asawa, o ano man po. Marami po tayong iniisip-isip na ating kinoconsider, bakit hindi natin marating pa yung ating Jordan? Kasi po, pastor, napakahirap. Ito ang nagiging problema natin. Gamitin mo ang iyong analytical mind. Why Jordan crossing is impossible? Bakit po kaya? Tingnan ninyo yun nasa PowerPoint. Bakit kaya? Ano ho yan? Ano yan? So yun, medyo nako ko na nagsisingki na. Bakit mahirap ang pag-abot doon sa iyong pangarap? Sabihin mo nga, may mali. May mali. At hindi ikaw ang mali, ako ang mali. Can I hear amen? Wag ka magtuturo ng iba. Kasi kasalanan mo eh. Ako. Sabihin mo, ako. Sabihin natin, ako. Ako ang may mali. Dito po sa atin pong PowerPoint, ano ang mali? Ha? Ay, ang nakikita po natin ay yung iba. Paano yung iba? Paano? Mabigat? Ano pa? Ano? Ang talagang problema dyan, dapat ang gulong dyan, triangle. Amen? Oh, yan na, nagsisink in na konti-konti. Yung talagang gulong ang problema. Ang daladalay gulong, pero ang pinaka, ano tawag doon? Square. Saan ka nakakita niyan? Isipin mo. Yan, nakaltok. Isipin mo ang buhay mo. Come on, Lord of Harvest, isipin mo ang buhay mo. Hindi kaya ganyan din ang gulong mo? Kaya hindi ka tumatakbo? May mali. Sabihin natin, may mali. May mali. Okay, ito po, tuloy natin. Dalawa lamang po yung akin pong, yung atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Kasi napansin ko, pag maraming mga items, ABC, hindi mo na maalala. Ngayon nga, pag tinanong kita, ano yung binasa natin scripture? Pastor, senior na ako. Joshua chapter 3, verses 1 to 6. Okay, magbibigay po ako ng isang tumbler mamaya sa makakahula. I got a lot of tumbler. Kinuha ko na yung mga tumbler ko doon, yung galing States, galing Russia, galing Buwan, dala-dala ko na dyan. Ang dami kong dala. Seriously, marami akong dalang tumbler. Pero ang makakatama, para may kilala akong dumating. Chikation? Wow! Fresh from Canada. Wow, palakpakan natin. Nagulat ako. Nung isang araw kausap ko pa siya. Chikation, galing Canada. Okay, tuloy po natin. Tuloy natin. Tumbler. I got a lot of tumbler nandun sa likod. Ano ho ang ating scripture?
1 to 6, okay. Ano ang mali doon sa karwahe? Gulong. Mali. Alam ninyo mali ha? Alam ninyo na mali. Bakit ang gulong mo ay square? Ikaw, tanong ko ito sa iyo. Bakit hindi bilog ang iyong gulong? Nakaranas na ho kayo ng running flat? Nakaranas na kayo? Naputukan ako, marami akong beses napuputukan ng gulong. Wala naman ako reserba during the early days of my ministry kasi talagang challenge, walang support sa akin. Ay, ang hirap po, kaltog ng kaltog. And then, nasira na tuloy ang aking rim. Pati yung gulong, nawaldas na. Ang hirap po. Perhaps, this is the reason why ang buhay mo ay hindi nagiging ganon ka-prosperous dahil may mali. Sabihin natin, may mali. Okay, ano po yung mali? Maling sistema. Sabihin natin, maling sistema. So, ito po, sabi ng Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Pagka ikaw ay umayon sa takbo ng mundong ito, yun ang mali. Doon ka mapapahamak. Doon ka masisira. If you go with the flow, yan ang problema mo. Amen po. Kinakailangan ikaw ay katulad ng hipon. Meron din namang magandang illustration sa hipon. Yung negative, ay di siyempre, wala daw ulo ang hipon, tapo ng ulo. Pero ito, maganda rito sa hipon, ang buhay na hipon ay lumalaban sa current. Hindi siya sumusunod sa agos. Pag sumusunod sa agos, patay na siya. Tanong, patay ka na ga? So never go with the flow. Kailangan baguhin po natin ang atin pong isip. Renew. Transform. Baguhin natin. Ibahin natin. Paano kaya iibahin ang takbo ng isip na ito? So marahil yung ginagawa mong malimit, baka pwedeng kalimutan mo na muna. Tumalikod ka na muna doon sa ginagawa mo at baka merong i-adapt mo yung ibang bagay that will be beneficial to you. Amen po. Kasama dito yung maling tao. Amen po. John 14:6, Jesus answered, I am the way. Alam naman ito. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Alam na natin na si Jesus ang daan. Pero tayo minsan ay dumadaan pa rin sa ibang daan. Kasi sa panahong ito, maraming bypass. Maraming diversion. Pero iisa lamang yung way. Yung daan patungo kay Jesus. Can I hear amen? Iisa lamang po. Sa Amerika ay meron din pong freeway. Sobrang laki po ng freeway. Dito sa atin ay highway lang. Doon may freeway pa. Napakadami, napakaluwag. Pero ang daan patungo sa Panginoon ay narrow, makitid. Kaya nga ang buhay mo ay challenging. Nakakaranas ka ng discomfort, umiiyak ka. Nagpe-fail ka. Hindi ibig sabihin, yes, tama, nagkamali ka ngayon, pero may magandang gagawin ng Diyos sa'yo. May maganda pa dyan. Di ikaw ay nalugi ka. Huwag ka mag-alala. Kikita ka rin pagdating ng bukas. Iniwanan ka niyang iyong pinakamamahal. Yan ang iyong buhay. Huwag ka mag-alala. Huwag na. Babalik mo daw. Huwag ka mag-alala. Kaya inalis ang Lord sa iyo yan. Tanso yan. Ang ibibigay sa iyo ay bakal. Ay, hindi bakal. Ginto ang ibibigay sa iyo. Ginto ang ibibigay sa iyo. So ito po. Naisip mo na minsan ang buhay mo ay parang ang hirap ng kalagayan. Ito. Isipin po niyo. Ano yung buhay mo na mahirap? Pagising mo, mag-iisip ka kung saan ka kukuha
ng kakainin. Pag-isip mo, pagising mo, di mo alam kung anong gagawin mo. Pero masarap kaya yung pagising mo ay dudulog ka na lang. Amen. Dudulog ka na lang. Doon sa Need and Brew. Yung dudulog ka na lang sa isang magandang restaurant. Ang sarap kaya, no. Pero ito po ang challenging sa buhay natin. Pero parang kailangan ay maayos eh. Parang may mali. Minsan parang gusto mo nang sumuko. Dahil wala naman nangyayari. Parang walang nangyayari. Sabihin mo nga natin, parang walang nangyayari. Meron nga kaya o wala talaga? Meron o wala? Ayan, pahina na ng pahina. Wala talaga. Wala. Ito po ang isang katotohanan. Pagkakahirap. Gusto ko dahil sumuko. Eto na naman, ang gulong mo na naman ni Square. Pwede kayang palakpakan mo ang Diyos ngayong umaga. Ito po yung pagpapaalala sa iyo. Pwede ka naman gumamit ng bilog. Bakit di ka nagamit ang ginagamit mo Square? Kasi po, mas maganda ito eh. Mas challenging ito. Ano ka? May tama ka siguro, no? May tama ka. So, kaya kahirap na hirap, mali ang iyong ginagawa. Puro tragedies, mishaps, at misfortunes. Ito pa, parang wala yata akong nararating ah. Ito nga, Square na naman. Para yung anong pangalan nun? Sino yung Square Pants? Mas kilala pa niyo si Square, si SpongeBob. Si SpongeBob, Square Pants. Ito, Square na naman. Sabi nung iba, Pastor, mabibilog din ho yan pagdating ng panahon. Di ka magagasgas. Ang tanong, buhay ka pa kaya nun pag bagong bilog? Buhay ka pa kaya? So, gusto mo nang mag-give up dahil puro failures ang iyong nararanasan. So ito, naghanap ka ng mga tao, sabi ng mga kasama mo, tulong-tulong tayo, walang susuko. At siyempre tayo naman leader, kaya natin ito. To your mind. Sa isip mo lang yun, kaya mo. Paano ka nga tatakbo dito? Siguro makakatakbo ito ng ilang panahon and then ito po, minsan may nag-aalok ng tulong pero dahil sa pride, tinutuloy pa rin kung anong gusto mo. Sana ibukas yung isip po ninyo, mga kapatid. At may mapupulot tayo dito. May mga nag-aalok na ng tulong eh. Hindi, ayaw ko ng tulong mo. Kaya ko ito. Kaya ko. Ito. Sabi niya, pwede kang tumulong. No thanks. We are too busy. Busy. Bilog na. Square na naman ang gulong. Busy. Amen po. Saan ka busy? Sa kapalpakan. Saan ka busy? Doon sa walang kabuluhan. Walang prosper man lamang. Di ka malang umaasenso. And then sasabihin mo, ako'y naglilingkod sa Panginoon. Saan banda ka naglilingkod sa Panginoon? Hindi. Saan? So, ito. Baka naman pwedeng makinig ka. Pagod na pagod ka na eh. Pakinggan mo naman ang iba, baka sakaling may solusyon pa. Amen po. Ito, sabi nung isa, baka naman pwede itong idea ko. Anong napansin nyo doon sa picture? Ang napansin ko po ay hindi yung gulong. Meron palang kabayo doon sa tabi na po pwedeng humila matapos mapalitan ng gulong. Lord of Harvest, tingin muna po kayo dito sa unahan. Ang buhay natin ay walang asenso. Hindi mo pwedeng masisi ang iba. Ang sinisisi mo ay ang sosyalismo o ang gobyerno o ang komunismo. Pero ang problema, ikaw mismo ang problema. Ikaw talaga ang problema. Sobrang tigas ng ulo mo.
kasama na dun ako. Kasi may kakanyahan tayo, may pride tayo na nalalaman. Sa corporate world, meron tinatawag na analysis. Gagamitin ko ito yung SWOT analysis. Ano yung SWOT? Ano ka po yung SWOT? Ito po yung acronym, ng ibig sabihin ay SWOT. Meron kang strength, meron kang weakness, meron kang opportunities, at meron din threat. Para ma-assess mo, ano ang lagay mo. Meron ka nagang na-achieve. At ito po ay malamang ito pag-uusapan natin sa leadership. Meron ka namang talino. Bakit walang nangyayari? Meron ka namang opportunities. Bakit walang na-improve? So, we need to think about it. Pero ito ang maganda. Katulad ng sinabi ko kayo na Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Basahin nga po natin. 1, 2, 3. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Why is it very hard to come to Jesus? Bakit po napakahirap na lumapit sa Panginoon? Kasi pag lumapit ako, may commitment eh. Kailangan kong sumunod ay medyo ayaw ko po. Ako po ay non-committal. Ay basta attend lang po ako and then pagkatapos uwi na. So if you want to grow in your life and if you want to reach maturity, ma-achieve mo po yung iyo pong full potential, kailangan mong magkaroon ng connection, kailangan mong magkaroon ng relationship. Wala kang ibang gagawin kundi lumapit sa Panginoon dahil pagod na pagod ka na. Sabi kanina ni si Sister Lovely kanina, huwag tayong mapapagod. Ang problema ay napapagod nga eh. Ang hirap pong sabihin sa iba na huwag kayong mapapagod, pero ikaw rin mismo pagod na. So isa po ang solusyon doon. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Come to Jesus and He will give us, or He will make yung ating makabigatan ay pagagaanin niya. Amen, mga kapatid? Ang Diyos ay napaka-buti sa ating lahat. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, why Jordan crossing is impossible? Ano yung number 1? Maling sistema. Ito naman ay ikalawa. Maling mga kasama. Maling mga kasama. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, basahin natin, 1, 2, 3. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Ito ho ay lagi nang sinasabi ng aking tatay at inay nung ako'y bata-bata pa na napakatigas ng aking ulo. Sabi ng mga matatanda na yung aking mga tita, tito, yan ikang si Christopher na yan ay matigas ang ulo dahil yan ay may kabal. Ipinanganak daw ako may sapot ang ulo. Lahat naman ng tao may sapot, diga merong, anong tawag doon, Sister Pressy? So, matigas na ang ulo ko. Ako ho ay magaling mag-explore. Adventurous ako. Kung sino-sino ang mga kaibigan ko, ang lahat ng kaibigan ko, majority ay matatanda kaysa akin. I do not want to get along with people who are younger than me or my age dahil feeling ko wala akong mahihita sa mga ito. Pero dahil sa aking pagiging adventurous, marami akong kapahamakan nangyari. Sabi ng tatay at inay, iwasan ang masasamang barkada. Sabihin natin nga sa ating sarili, iwasan ang masamang barkada. Pero, mabait kasi ito magaling magpatawa. Magaling magpatawa at saka hindi niya ako ginajudge. Amen po mga kapatid? Ito po ang dahilan. Do not be deceived. Sabi ng English version, bad company corrupts good character. Yung mali mong kaibigan, yung iyong maling tao na nakakasama, ang makakasira
sa buhay mo. Amen po. E di ikaw ay napakagalang mo. Pag ang nakasama mo ay walang kagalang-galang, bukas makalawa, wala ka na rin galang. Kasi nakakalalin po ito. Mabuti sana kung malakas ang iyong impluensya dahil naaakay mo sa church ang iyong mga kaibigan. Pero kapag hindi, ako'y daw ka, medyo it is doubtful. So mga kapatid, ayan po. Proverbs 18:24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Amen po. Ang sinasabi po doon ay kaibigan, hindi barkada. Sa totoo lamang po, ito ay universal rule po ito. Minsan magaling pa yung iba. Minsan lang naman. Ano ho? Dahil pag umutang ka sa kapatid, tsak na babanatan ka muna ng sermon. Pero yung kaibigan mo, na madali mong mabilog ang ulo, ay kaagad nagbibigay sa'yo. Walang prenda, walang collateral. So, pero sa tingin ko, hindi naman magandang kaibigan yun. Ano? So, ayun nga po, yun pong maling mga kasama ay isang requirement para hindi mo maabot ang iyo pong promised land, kapatid. Kaya kinakailangan po nating ituwid ang ating buhay. Tingnan mo yung iyong system. Tingnan mo yung pagkatao mo, yung demeanor mo. Ilan sa mga kaibigan mo ang may takot sa Diyos? Ilan sa kanila ang mga naglalasing? Ilan sa kanila ang nagbibisyo? Ilan sa kanila nagdodroga at mga nagsisinungaling? Pag mas marami ang kaibigan mo na negative, most likely, maapektuhan ka. So, tingnan natin. Pero kung gusto mo na magkaroon ka ng impact, let the Word of God be shared to them. Ipagamit mo sa Diyos ang iyong buhay. Amen po. Sabi ng James chapter 4 verse 4, mga taksil, di ba nyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa libutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, tayo po ay, ano tawag sa atin? Taksil. Sa Tagalog, sa Batanggenyo, ano ho yung taksil? Traidor. Ano pa? Palimara. Narinig nyo na yon? Parang ginawa ko lang yata yun. Pero, i-google nyo yon. Walang hiya daw, walang hiya. Yan po yung mga eksaktong term doon. Mga taksil, traidor. Yun po sabi ni Apostol Santiago sa mga mananampalataya. Dahil sobrang tigas ng kanilang ulo. Huwag makipagkaibigan sa daigdig na ito. So, pwede ka naman makipagkaibigan, kaya lamang merong limitations. Sabi natin, limitations. At kung makikipagkaibigan ka, tiyakin mo na meron kang ginagawang hakbang para sila ay maimpluwensyahan mo patungo sa liwanag. Proverbs 13:20. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ano gawa mangmang? Walang alam. Ay di, ito, I'm sorry for the word pero ang term natin dito ay tanga. Meron ka kayong kaibigan na tanga? Marami. Marami. Isa na po ako doon, Pastor. Marami. Yung mangmang. Kaya ako po ay meron ako isang proverb na nabasa way back many years ago from Reader's Digest. Ang sabi doon, a night talking with a wise man is like a lifetime of education. Yung makipag-usap ka ng isang buong gabi sa isang matalinong tao, ay nakakapagpatalino din sa iyo. Can I hear amen? Kaya ako'y gusto kong, pag ang isang tao ay may sense na sinasabi, sarap kausap ng tao ito. Kaya nga yung iba sa inyo, madali kayong makaloko, ay magaling kayong magsalita. Amen.
Magaling kayo magpasakay. Manloloko, scammer. Yan na po. So ang atin pong piliin ay yung mga taong may takot sa Diyos. Piliin natin. So, eto po, what did Jesus do? Ano ang ginawa ng Panginoon Jesus? Kung bakit naging successful ang kanyang ministry? Eto maganda. Mark 3, chapter 13, verses 13 to 19. Pagkatapos ito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niya mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihan magpalaya sa mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, sila ay tinawag niyang Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Parang masamang pakinggan. Anak ka ika ng kulog. Ito yun, si James and John. Si Andrew, si Philip, Bartolomeo, Matthew, Thomas, James na anak ni Alphaeus, si Thaddeus, si Simon, at si Judas, ang pinakapaborito nating kaibigan. Sabihin natin, Judas. Bakit to, Pastor, masamang pakinggan ang pangalang Judas? Kasi yung Judas ay nagtaksil, nagtraidor. Ano po? Si Judas Iscariote. So siya po yung nagkalulong sa Panginoong Hesus. Ito po, makinig po kayo mga kapatid, kung bakit naging successful ang ministry ng Panginoon, na-achieve niya kung ano po yung kanyang gustong gawin. Kasi pumili siya ng tamang mga kasama. Pumili ng tamang mga kasama. Pag tama ang pagpili mo sa mga kaibigan mo, yung mga studios na mga estudyante, yung mga hindi nangongodiko, yung mga hindi nangongopya o nagsisinungaling, nako, mapalad ka. Mukhang mas may magandang mangyayari sa'yo. Can I hear amen? Pero ito ang tandaan po natin. Lahat ng nagkaroon ng encounter sa Panginoong Hesus ay di sumuko sa kanilang journey. Sabi natin, amen. Yung 11, So siyempre si Judas ay naghudas. Pinaltan siya ni Matias. Lahat sila, maliban kay John, ay namatay sa isang karumaldumal na kamatayan. Ipinako ng pabaligtad sa krus, sinunog, sinaksak, pinana, at kung ano-ano pa. Binaril ng 45. Oh, wala pa po, Pastor, 45. So lahat po sila nakaranas. Pero gaano man kahirap ang kailang pinagdaanan, ano po? Ito po, all of them never recanted until their death. Patay kung patay. Makinig po kayo. Kailangan mong magkaroon ng encounter sa Panginoong Hesus. Kailangan mong magkaroon ng first encounter sa Panginoong Hesus. Ano kang ibig ko sabihin? Maraming pagkakataon, gusto ko nang tumalikod, ayaw ko nang maglingkod sa Panginoon. Ito ang nangyayari sa mga pastor. Akala nyo mga pastor ay gano'ng mga supermen? Hindi. Tao din kami. Nadidismaya, nalulungkot, nahihirapan, at minsan ayaw mo nang magpatuloy. Bakit ako nagpapatuloy? Kasi malaki ang kinikita ko dito. Malaki ang amin pong bonus. Ang tinitingnan ko po ay yung future. Meron akong reward sa harap ng Diyos. Maraming pagkakataon ako'y nadi-discourage din. Pero, dahil nakaranas ako ng encounter sa Panginoon noong January 9, 1994, nangako ako sa sarili ko, Lord, hanggang kamatayan maglilingkod ako sa iyo. My wife died
April 29, 2024. And she never recanted. Hindi niya sinabing, love, tatalikuran ko ng Panginoon, iniwan niya ako. No, she never recanted. Alam niyo, bilin niya sa akin, magpatuloy ka sa Panginoon, ha? Magpatuloy ka. Ikaw, kumusta ka kaya? Kasakit, na COVID, 11 bote. Puputulin ng paa, sabi. Kung ano-ano pa, ang dami mga sakit. Pero magpapatuloy. Can I hear amen? Amen. Ano man ang kalagayan mo. Darating ang panahon, mamamatayan ka rin ng mga mahal sa buhay. Hindi ko sinabi ngayon, pero sino kaya ang gustong 100 years tayo? Lahat mamamatay naman. Pero pag dumating yon, kapatid, magpatuloy ka lamang. Amen. Kasama natin ang Diyos. Yung 11, dinagdagan ng isa si Matias, kapatid, ay hindi po nag-recant, hindi sila tumalikod, sila ay nagpatuloy ng paglilingkod sa Panginoon. Pag sinabing paglilingkod, ay hindi lang umaattend sa church at pagkatapos aalis na. Sila po ay zealously, they shared the word of God. They were persecuted. Some of them were hanged. They were pinatay, sinunog, pero hindi sila tumalikod. Kumusta ka kaya? Ay nasa lugsog. Oh, Diyos ko po, ayoko na maglingkod sa iyo. Nasa lugsog lang naman. Sa pagkain ng matinik na isda. So, ito po ay test of faith sa atin. Test of faith. Patay kung patay. Ang pinag-uusapan natin. Sabi natin, patay kung patay. Ayun, ang hina. Patay kung patay. Ganyan ang ginawa ng mga disipulo. Bakit po nila ginawa yon? Because they had an encounter with Jesus. Maliwanag sa kanila yung ipinagagawa ng Panginoon. Ikaw kaya, may encounter ka? Kung may encounter ka, hindi ka titigil. Kung may encounter ka, kahit malugi ka, magpapatuloy ka. Kahit magkasakit ka, magpapatuloy ka. Kahit naiwanan ka, magpapatuloy ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ikaw i-disown, talikuran ka ng mga kaibigan mo, basta si Jesus ang iyong nag-iisang kaibigan. Woo! Hallelujah! Ito po, maliban kay Judas, si Judas ang nag-iisa na nagkaroon ng encounter. Isipin po ninyo ito. Kasama sa ministry. Kasama doon sa, they belong to the 12, doon sa inner circle. Hindi inner circle yung tatlo. Si Simon o si Peter, si James at si John. Silang tatlo po nasa inner circle. Pero ito pong 12, lahat sila nakaranas ng encounter, including Judas. Ang business sa ministry ay di nangangahulugan ng tagumpay. Hindi ko mo busy ka dito, ay hindi ka natatamaan ng palason ng kaaway. Hindi ko mo ikaw sumasayaw, tumutugtog, nagtuturo ng salita ng Diyos, ikaw ay meron kang Kevlar or meron kang full protection of the armor of God. Hindi nangangahulugan na hindi ka na mahuhulog o madadapa. Dahil si Judas man, na mayroong encounter, sino siya? Anong tayo niya sa ministry? Siya ang tagapag-ingat ng, mabigat ang ministry niya. Yung integrity, talaga ang hirap po nito. So, ito ang isang katotohanan na aking natutunan. Ang personal na relasyon ang siyang pinakamahalaga. Amen po. Isipin po ninyo, ang Panginoong Hesus ay bubuhusan ng, i-anoint ni Mary ng langis. So, yung alabaster jar, ay binasag niya, yung mamahaling pabango ang laman, yung nardo ang laman. At ibinuhos sa kanya. Kinwestiyon niya, bakit naman binasag pa? Sana ipinagbili na lamang at ipinamahagi sa mga mahihirap. Akala mo'y maganda ang kanyang iniisip, pero siya pala ay may ginagawa din
na di maganda. Amen po, mga kapatid. Di mas maganda po, huwag na ako mag-involve sa ministry. Yan pala, ganyan pala. Yan pala, hindi pa, hindi. So, kapatid, wala kang choice. Wala kang option. Magpatuloy ka, magpagamit ka sa Panginoon. At wag sa ministry ka maging busy. Sa Kanya ka maging busy. Amen. Kaya nga po, ito pong mga ilang panahon na ito, kami po ay nag-usap-usap mga pastor. Bakit ang mga kanta o awit, worship sa church, pagka mga foreign worship ay akala mo ay ang gaganda, pero pagka iyong inanalyze ang lyrics ay hindi naman talaga pagsamba sa Diyos ang tinutukoy. Can I hear amen? Kaya pipiliin natin lahat ng ating mga aawitin. Tiyakin natin na nagbibigyan ng parangal ay hindi ang tao. Si Jesus ang bibigyan ng parangal ng awit na ito. Amen po mga kapatid. Amen. So sa lahat ng ating ginagawa, whether we drink or eat, whether we eat or drink or whatever we do, we need to glorify our God. Siya ang dapat natin bigyan ng parangal. So, ano ang ating dapat na gawin? Come to think of it, isipin po ninyo ang ating kalagayan. Bakit hindi umaasenso? Bakit hindi ka nag-i-improve? Bakit hindi na-develop ang iyong isip? Bakit? May mali. Kailangan tayo po ay mag-renew ng atin pong isip. We need to change. We need to change. So dalawa lamang po yung atin pong pinag-usapan. Maling sistema at maling mga kasama. So sa susunod na linggo, meron po itong kasunod. So kapatid, nawa ay may nakuha ka. Pag uwi mo, ilagay mo sa isip mo kung ano yung nakalagay na gulong doon sa karwahe mo. Baka naman kaya hindi ka umuusad. Baka hindi ka kaya nag-i-improve. Mali. Naalala ko si Brother Dayo, pag mali ang sukat ng piston ring, ay paano ipapasok yun? Kinakailangan tama. Parang milliliter ang sukat ng mga piston ring sa sasakyan, sa makina. Kailangan akma ang iyong gagamitin. Sa buhay mo kaya, akma ang iyong mga ginagamit. Tama kaya ang pamamaraan ng iyong pamumuhay. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Tayo po tayong lahat. Jordan crossing is possible only with God. Kailangan tayo po ay manalig sa Kanya. Manalig tayo sa ating Panginoong Hesus. Aawit po tayo. Tayo po umawi. Come on. Umawi tayo ng isang ministering song na pwede kaya itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. God, make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make Sige po, itaas natin a ating mga way kamay. for me. If you feel like He will be my your life is in a mess, Hold me you feel close like to you His need uplifted, with love and lumapit ka sa strength Panginoon. for each new day. He will make a way. He will make a way. Sabay-sabay natin awitin, minsan pa. God Will make a way where it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make
ipaliwanag sa atin pong isip, sa ating puso, na ang ating Diyos ay gumagawa ng daan para yung imposible ay maging posible sa atin. Pero bago mangyari yun, kailangan muna nating lumapit sa Kanya. Idulog natin ang ating sarili sa Kanya. Maybe we are relying on our own strength. Kailangan nating sa Kanya lumapit. Kapag tayo sa Kanya lumapit, He will make a way. Everything is possible to Him. Amen po. Everything is possible. Tayo po'y manalangin ngayong umaga. Sabay-sabay po tayong manalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, ako po ay napapagod na. Nahihirapan ang aking puso. Inaamin ko, Panginoon, wala akong magagawa kung hiwalay ako sa iyo. Kaya isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Maghari ka sa aking puso. Apuyan mong muli ito, Panginoon. Hayaan nga ninyo, patuloy kong maramdaman ang iyong pagsama. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang buhay ko. Salamat sa kaligtasan na aking nai-enjoy ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ako ay pinalaya mo na. I will be able to reach my promised land with victory, with strength. Salamat po, Panginoong Hesus. Ako po ay pinagpala mo. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo. Manatili na po tayo nakatayo. At dadako tayo po sa communion. Ang communion ay isa pong bahagi ng gawain ng Lord of Harvest Batangas CG Church. Ginagawa po natin ito every first Sunday of the month. Today is February 1. So tayo po may communion. Mayroon pong juice at may tinapay na pagkahati-hatian po natin, pagsasalu-saluhan. Sabay-sabay natin iinumin, sabay-sabay natin kakainin. Dahil ang Diyos ay may magandang gagawin po sa ating buhay as we remember His death on the cross of Calvary. Ipanalangin po natin ang mga tinapay na ito at mga pagkain ito bago i-distribute. Salamat po, Panginoon, sa mga tinapay at juices na ito namin pong inumin. Sa aming pag-aalaala sa iyo, hayaan mo, Panginoon, ikaw po mabigyan ng parangal sa aming mga buhay. Be glorified in Jesus' name. Amen. Sige po, kumuha kayo ng isa. Kumuha kayo ng isa. Yan ang
sa 1 Corinthians, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa sacrifice na ginawa niyo po, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan po ng inyong mga latay, kami po'y nakaranas ng kagalingan sa aming pagkatao, Panginoon. At salamat po dahil inako nyo yung sakit at pagdurusa na dapat pong kami po ay nakaranas. Salamat po sa pagmamahal. Ang dalangin po namin, Panginoon, itong katawan na meron kami ngayon ay maging kagamit-gamit po sa inyong kaluwalhatian. Tulungan niyo po kami na patuloy na kami po ay mag-serve sa inyo pong pangalan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Taas naman po natin ang ating wine. Sabi po dito, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo itong bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, tiinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong dugo na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa inyong kamatayan na kami inyong iniligtas, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay aming papahayag sa mga taong makakarinig pa, Panginoon, at aming ito'y ikakalat namin sa iba, Panginoon, upang sila'y makarinig ng iyong kamatayan. Dugo nyo ay instrumento upang kami maproteksyonan at maligtas sa anumang kapamakan, Panginoon. Salamat po at tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong inamin. Hallelujah. Huwag na po tayo umupo at patuloy tayong I think there is a challenge. Sino magcha-challenge? The Sorosites. Hello. Praise God. Hallelujah. Dumako naman po tayo ngayong sa pagbabalik ng ating pasasalamat at yung mga blessing na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Siguro naman sa buong buwan na nagdaan ay maraming naibigay na blessing ang Panginoon Diyos sa inyo. At siguro naman, pwede nating ibalik kay Lord yung lahat na binigay sa atin. Hindi naman tayo pauubusan ni Lord. Pag nagbalik tayo sa Kanya, mas malaki pa ang ibabalik niya sa atin. Kaya naniniwala ako na every time na nagbibigay, talagang hindi pinawawala ni Lord. Kaya inaanyayahan ko yung lahat, kumuha ng sobre. Yung wala pa, pwede, maraming sobre doong bakan. Salamat kay Daphne, nakuha ng sobre. Sana ilalagyan ko na yan kung hindi ka dumating. Amen, hallelujah. Magbigay po tayo yung ayon sa inyong kalooban. At yan naman ay ibabalik ni Lord sa inyo. Ating pong ipanalangin, Lord, muli, salamat po sa umagang ito, God, na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan ng katawan, sa magandang kalusugan, Panginoon, at extension ng buhay. Salamat din, Lord, sa mga financial, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin para maibahagi din namin, Lord, ang lahat ng ito, lalo na dito sa church, Panginoon. Ano man, Lord, yung maipagkaloob namin, God, ikaw na po ang bahalang magbalik sa lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po tayo magbigay. If a heart
po ay panalangin naman po natin ang lahat ng may kaarawan. Meron po ba sino-sino po ang may birthday today? Ito po, okay. Sa February 1, si Mary Rose Mendoza. February 2, Clarice Joy R. Ebreo. Sa February 3, si Chris Ezekiel Dilen. At si Tremaine Richter Panganiban. And February 6, si Angeline De Torres. Nandito po ba lahat? Wala po, no? Tawagin din po natin yung mag-asawa, no? Kasi po anniversary po nila. Si Sister Jen at si Brother Rox. Ipag-pray po rin po natin, ano? At alam niyo naman, ay blessing sa atin ang mag-asawang ito. At sige po, dito po kayo. Pag-pray natin. Pag-pray po din po natin yung may mga birthday. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga may kaarawan ngayon na bagamat wala man sila rito, ay patuloy nga na